ang Catechism of the Roman Catholic ba ay pwedeng apakan o baliwalain ng isang doktrina ng Katoliko gaya ng Code of Canon Law? Ay, hindi. Hindi, no? Ang dogma ng simbahan, meron niyang defined siya, classified as anim yun. No, yung basta anim siya, ang meron tayong dogma na hindi pwedeng palitan o hindi pwedeng baliwalain o hindi pwedeng questionin ng kahit na sino man. Yan yung ating defeated dogma. Pero yung anim na yung lima pa na hindi defeated, dapat pa rin paniwalaan yon kasi magkakasala pa rin tayo kung hindi natin paniniwalaan yon. Pero kung kumisyon ka dun sa ibang halimbawa, aral natin magrosaryo. Pero hindi tayo nagkakasala kung hindi tayo makapagrosaryo araw-araw. Kasi hindi siya defeated. No? May aral na halimbawa, itong Mother of God o si Mother Mary, Ina ng Diyos. Kung sino mang Katoliko na kumwestiyon dyan, automatically nagkakasala ng sin against the Catholic faith at ground siya agad sa excommunication. Yan ang turo ng simbahan. Kaya mahirap kapag may aral ng simbahan tapos hindi natin inalam na yung aral na yun is defeated. Kasi mapapatawan tayo ng excommunication. No, so hindi pwede yung sinasabi niya Bro Aljan na apak-apakan na lang. Baliwalain bro, baliwalain. Baliwalain, no, hindi pwedeng baliwalain kasi di mo alam baka defeated yan. Ma-excommunicate ka. Tulad ng hindi pagsimba. Yan. Hindi ka magsimba sa linggo, defeated dogma yan. Pag hindi ka nagsimba, makakasala ka talaga. Kasi defeated yan. Pag hindi mo pinaniniwalaan yan, alba may mga Katoliko na na sabi ng mga Katoliko, okay lang ako hindi magsimba kasi sa kwarto ko, nananalangin naman ako palagi, tumatawag naman ako palagi sa Diyos. Hindi yun, dahil ang dogma natin, kinakailangan sa linggo magsimba. So mortal sin ang pataw doon. Brother Adamson, please unmute. Magandang gabi po. Yes, hello, good evening, bro. Okay, may tanong lang po ako. Sige, yung straight to the point mo ngayong araw ay tungkol sa pagkakaiba-iba ng itsura ni Jesus. Oo. Ngayon, kung hindi sinadya, hindi ito kasalanan dahil depende naman yun sa kakayanan ng artist, di ba? Yes. Ngayon, ang katanungan ko, doon sa Korea, South Korea mismo, may Jesus doon na dinipict nila sa isang cross, pero maskulado naman. Nagiging kasalanan ba yun yung ginawa nila? Yes, Burjando, sa Korea, dito sa Korea kapatid, anong nasa Korea? Jesus na maskulado? Opo, meron. Actually, Saan banda? Sige. Di, sabihin mo na lang bro, para hindi tayo matagalan. Sige. Ito nga, a statue of Jesus on the cross located at the Christian Sculpture Park in Yongchon, North Gyeongsang Province. Yongsan? Gyeongsang. Yongsan, hindi naman province yung Yongsan. Syudad yan, sa Seoul yan. Gyeongsang Province. Yun yung sabi nila dito sa caption mismo ng Well, okay, okay, ganito. Hindi ko pa alam yung location na yan, no? Kasi kung Yongsan lang, pero sabi mo province, baka ibang lugar yun. Yongsan, ang alam ko sa Korea Yongsan. Times, nakaano siya mismo, nakapost sa The Korea Times. So, Catholic ba yan or hindi? Parang siya sa isang hindi ginawa yata ng isang Protestant church na yan ang problema doon. Ganito. Kung sa atin bro, no, kung Catholic ang gumawa, walang kamalian yun bro. No, dahil every Catholic, no,
ang intensyon ng bawat scripture ng Katolik ay kung ano ang intensyon ng church. Ang isa kasi sa bagay na binabatayan ng simbahan ay ang intensyon ng gumawa. Kung Katolik yan, intentionally, kung ano yung mind ng church na ipinoportrait ng larawan, magkaisa lahat ng Katolik doon, no? So, valid yun. Pero pag sinabi mong Protestant, ayaw kong maghukom, dahil hindi naman ako hukom, pero for me, mali. Dahil una, ayaw ng Protestant ang mga larawan, pero bakit sila may gumagawa ng larawan? Contradictory, it's not always right, no? Pangalawa, kung wala silang larawan ni Kristo, saan sila kumuha ng pag-ukit ng larawan na ginagayahan? So probably hindi sa atin kasi hindi nila tinatanggap yung mga larawan natin. No. So for me, it's abomination before the eyes of God. Kasi hindi yan yung Kristo na pinapakilala ng simbahan eh. So parang nilalapastangan nila ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo, bro. So hindi yan dapat tanggapin, hindi yan dapat paniwalaan na larawan kasi hindi siya naayon sa mind ng simbahan, bro. Kung Protestante yan. Naka dito, Christian Sculpture Park in Yongsan. Christians. Sa Korea, ang dami ding Christian. Pero pag sinabi mong Catholic, songdang yan. Iba ang term ng Catholic talaga dito. Pag sinabi mong Christian, saan Christian? Kasi kadaming Christian. Pero pag sinabi mong sungdang, Catholic yan. Nag-iisa lang yan dito, sungdang. Okay. So, mali. Ito actually yung itsura ng Jesus nila sa sculpture kasi detalyado masyado yung nila. Hindi talaga kagaya ng Yes. ng Catholic Basta, na itsura ang aral kasi ng simbahan, bro, mayroon tayong aral na Centere cum Ecclesia. Tandaan niyo palagi yan. Centere cum Ecclesia, meaning to think with the church. So kung ano yung mind ng simbahan, dapat ganun din yung mind natin, bro. Kahit nasa pag-ukit ng larawan ng Panginoong Kristo. Hindi man perfecto, pero yung intention mo ay yung talagang pinapakilala ng simbahan. Valid yun. So, ibig sabihin, may halintulad rin ito na yung ibang nag-interpret ng Jesus na black or negro. Mali din yun. Tama ba? Depende rin, no? Kasi, halimbawa, dito sa Korea, mayroong Jesus dito na Koreano. Pero Katolik siya eh. Ano ba yung pinapakilala niya? Yung Kristo na para sa lahat. Mother Mary, nakadamit na Koreano, pero Katolik. So yun ang ibig sabihin na nagdidepende sa kultura ng gumawa. But naaayon sa mind ng simbahan. Sino ba yung pinapakilala niya? Kahit pa negro yan, pero sa puso niya, yun ang Kristo. No one sees Christ. No? So, yung portrayal na yun yung napapakilala sa atin na mayroong Kristo. Itim man siya o hindi, basta't may Kristo. No? Si Kristo kasi para sa lahat, bro, hindi lang para Hudiyo. So kung iukit mo siya, ang Kristo na yon, iukit mo siya ayon sa kultura mo, why not? Hindi naman mali. Kasi ang sayo lang naman, ipakilala mo ang Kristo, not the larawan per se. No, yung talagang ukit niya na ito yung Kristo, hindi. Intention mo na makilala yung Kristo through that larawan na ginawa mo. Hindi man yan original, hindi man yung tunay niya, pero meron kang pinapakita na may Kristo na kinikilala mong Diyos at ito yung larawan na yon. Ito yung larawan niya na ayon sa obra mo, sa mind mo, na itinuturo ng simbahan na meron talagang Kristo. Hindi mo man siya nakita, basta sa puso mo, ang Kristo na yan, na minamahal mo, ay binigyan mo ng, binubuhay mo sa pamamagitan ng larawan. Okay. Yung sinabi mong kaninang Katoliko, sangdam ang tawag? Sangdamon? Songdang. Song ay hindi.
Kasi Sangdamon. Para bang Seonggbang. Songdang. Okay, okay. So mali to. Sa Protestant talaga to. Na, ano. Pero mas Protestant kunado siya yan. na ano, ng Jesus. Pag Protestant talaga na picture, Maraming salamat. wag yung tanggapin kasi hindi naman yan ayon sa obra ng simbahan. Halimbawa sa mga Jehovah's Witnesses, yung Kristo nila walang maiksi ang buhok. Hindi naman yung pinapakilala ng simbahan na Kristo eh. So wag nating tanggapin yung mga ganon.